Magandang araw, Parañaque! Ako si Carmina Gorgonya at narito na naman ang weekly news recap ng Parañaque ngayon. Hatid sa inyo ang mga pinakamahalagang balita sa ating lungsod ngayong linggo. Magandang balita para sa ating mga manggagawa, magkakaroon ng dagdag 50 pesos sa sahod kada araw. Mahigit 1.2 million minimum wage earners sa National Capital Region ang makakatanggap ng dagdag 50 pesos kada araw simula Hulyo 18. Ayon sa Department of Labor and Employment, ito na ang pinakamalaking aumento sa rehiyon upang makatugon sa epekto ng inflation sa kabuhayan ng mga manggagawa. Kinilala naman ng ating lungsod ang dedikasyon ng ating mga kapulisan. Pinarangalan ang mga pulis ng Parañaque City na matagumpay na nagsagawa ng anti-crime operations. Isinagawa ang pagkilala sa People's Hall na pinangunahan ni Congressman Eric Olivares, Mayor-elect Edwin Olivares, at DILG Assistant Secretary June Bernabe bilang pagkilala sa kanilang serbisyo sa komunidad. Tuloy-tuloy ang good news ng nakaraang linggo. Mga hinaing ng mga pampublikong guro na iparating na sa DepEd. Naiparating ng ACT Teachers Party List ang mga hinaing ng mga guro sa naging dialogue kay DepEd Secretary Sani Angara. Ilan sa napagkasundoang hakbang ay ang pagbibigay ng 7,000 pesos medical allowance, pagbabalik sa isang oras na klase at mas flexible na classroom observation. Isang bagong pasilidad naman ang binuksan ng Meralco para sa ating lungsod. Opisyal ng pinagana ng Meralco ang bagong smart substation sa Asiana Business Park sa Parañaque upang suportahan ang lumalaking pangangailangan sa kuryente sa Southern Part Metro Manila. Ayon sa Meralco, inaasahang mas magiging maaasahan at matatag ang power supply sa mga commercial hubs sa lugar. Good news din para sa mga motorista. Inaasahan na naman na may rollback sa presyo ng petrolyo ngayong darating na linggo. Inaasahan ng Department of Energy ang ikalawang sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes. Tinatayang bababa ng higit piso kada litro ang gasolina, 50 cents sa diesel at 80 cents sa kerosene. Ayon sa DOE, dahilan ng rollback ang patuloy na tigil putukan sa pagitan ng Iran at Israel at pagtaas ng oil production ngayong Hulyo. At yan ang mga balita ngayong linggo. Huwag kalimutang mag-follow sa aming social media page. Muli, ako si Carmina Gorgonya. Hanggang sa susunod na linggo.